Brothers on the Wheel, maligayang pagbabalik sa ating motorcycle review. Today's episode mga brad, pag-uusapan natin ang parating na big bike ng MVP Philippines under sa Mitsukoshi Motorcycle Philippines. As you may know, ang brand na ito galing sa Italy at dinala rito ng Mitsukoshi. So mga brad, pag-usapan natin ang specs and features nito. At syempre pa, sabihin ko na rin sa inyo kung anong naramdaman ko dito ng ating na initial first impression ride. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, kung nais nyo pong suportahan ang ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood at kung gusto nyo suportahan ang ating page, i-share nyo naman po ang ating episode. So mga brother, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Sa unang tingin mga brothers on the wheel ay mapagkakamalan mo talaga na ito na isang Hornet 500 ng Honda dahil sa pagiging naked sports bike na tindigan nitong M502N ng MVP Philippines. At napaka-brusko niya mga brothers. Talaga naman pagka nakasakay ka dito, feel na feel mo talaga nagmamaneho ka na isang malaki at machong motorsiklo. Dito sa harapan mga brothers, meron nga siyang robotic style na headlight. Makikita nyo dyan na nakaprojector yung kanyang headlight pagdating sa low beam at high beam. At syempre naka-LED na rin ito. Habang naka-external naman ang turn signal lights nito dito sa harapan na LED na rin. At pagdating sa suspension, ito ay naka-upside down fork na gold accent ang datingan. At syempre pa, branded na rin ito ng KYB. Ang preno niya mga brothers dito sa harapan dual disc brake caliper ang meron tayo dito. At di lang yan, meron pa yung front ABS na features para sa safety pagdating sa preno. Okay? Naka-aluminum na rin ang ating mugs dito sa harapan mga brothers. At meron nga itong tire size pagdating dito sa unahan na gulong na 120 by 70. At ang maangas pa rito mga brother, branded na rin ng Pirelli ang gulong nito na may model na Angel GT. O di ba? Ang astig. Dito naman sa likod mga brothers on the wheel, makikita natin na meron siyang sporty na taillight. LED na nga rin pala yan. At naka-external din ang turn lights nito dito sa likuran na binubuo na rin o pinaiilaw na rin ng LED lights. Ang fender niya rito is a split type. Makikita niyo naman dito sa rear fender niya na nandyan na yung kabitan ng kanyang plaka at meron itong tire hugger dito pagdating sa gulong. Pwede niyo naman tanggalin yan. It's up to you kung hindi naman tag-ulan. At syempre pa ang ating rear suspension dito sa likod naka-monoshock po ito. At adjustable na rin yan kung gusto nyo pa-adjust ang play ng shock dito sa rear suspension. Naka-disc brake na rin tayo rito mga brothers at meron na rin itong features na ABS. And not to mention ang caliper pala dito na ginamit ng MVP branded by J. Juans. No? Yan po sister company ng Brembo. O diba? Pakaangas. Pagdating naman dito sa gulong mga brothers, may tire size ito na 160 by 60 dito sa likuran. Sabi ko nga naka-aluminum ang mugs nito kaya naman nakakapagbigay gaang sa motorsiklo. Siyempre pa branded na rin yan ng Pirelli Angel na tubeless ang goma. Pagdating dito sa handlebar mga brothers is naka-naked ang kanyang setup. Siyempre, isa nga itong naked sports bike. Meron tayo rito mga quality switches makikita nyo. Nandyan ang busina sa kaliwang panig, left and right, low beam at high beam, and then meron pa yung hazard switch at saka yung fast light o yung tinatawag nating flasher. Dito naman sa kanan, meron siyang kill switch at bukasan ng kanyang ilaw. I think naka-quick throttle na rin ito pagdating sa kanyang silinyador. Meron tayo ritong standard o basic na handle grip at sinamahan pa yan ng bakal na
M-bar. Pagdating sa gitna mga brothers, meron lang siyang negative style na digital meter. Pero okay naman, kita naman siya in daylight riding at meron siyang mga basic indicators katulad ng left and right, neutral indicator, engine check indicator at ABS. At ang kanyang susian ay meron lang naman tong standard ignition. At syempre pa meron na rin niyang USB charging port. Ang tangke nito mga brother ay napaka-porma na may laki na 17 liters fuel tank capacity. Wala pa nga nilabas ang MVP Philippines kung ilan ang fuel consumption nito, no? Syempre malalaman niyan pagka natitest ride na sa malalayong lugar. Alright. So mag-bike fitting na tayo rito mga brothers para dito sa MVP M502N, no? So for the reference, meron lang po akong taas na 5'4", and then ang reach po ng braso ko is 20 inches. At may bigat lang po ako mga brother na 53 kilogram. So ganyan po ang itsura pag sumakay na ang isang katulad ko dito sa big bike na ito. And for the seat height mga brada, meron lang itong taas na 790 mm. So kung mga ganito ang taas, kayang-kaya ito ng mga 5'3", 5'4" pataas. No? Kung mga 5'3" kayo pababa, baka tumingkayad na kayo dito ng sobra. At maganda pa rito, yung ground clearance niya mataas na rin na pumapalo ng 165 mm. At sa bigat, meron siyang curved weight na 208 kg. So okay na rin para sa isang big bike kasi pagka ganito yung bigat ng iyong motorsiklo, hindi ka basta-basta hahanginin o hahagipin ng malalakas na hangin pag dinaanan ka ng truck o bus sa expressway. Alright. Pagdating naman dito sa kanyang riding position, since isa itong naked sports bike, medyo lean tayo rito ng konti. Naka-forward tayo rito pero konti lang naman. At ang ating setup pagdating naman dito sa kanyang footrest hindi naman masyadong papasok, no? Para sa akin, semi lang. Ganito naman talaga yung mga karakteristik ng mga naked sports bike. Hindi kagaya sa mga full-fed, talagang full racing position ang mararamdaman mo. Pero pagka ganito, kahit papano relax ka pa rin dito kahit mag long ride ka, no? At saka yung feels ko sa upuan niya, sakto lang naman, hindi naman ganong katigasan o hindi naman din ganong kalambutan. Tama lang since hindi naman ganong kakapalan ang foaming ng rider section at saka dito sa kanyang pillion section, no? Tama, pang sports, no? Kung ano yung mga typical na nakikita nating mga naked sports bike. Alright. Pero wala naman ako naramdaman dito na dumudulas ako since makapit naman yung upholstery ng motorsiklo, no? And for the bike fitting, okay sa akin to sa pagiging naked sports bike niya. Alright mga brothers, pag-usapan natin ang makina nitong MVP M502N, no? So meron itong saradong displacement na 486cc, no? Dalawa yung cylinder niya na parallel ang setup. 4-stroke yan, syempre pa, at meron siyang 8 valves. So kada valves ng cylinder is 4 po. And then ang setup ng cam niya is double overhead cam po o yung tinatawag natin na twin cam. Of course, naka-fuel injected na rin ito. Kahit papano, kahit malaki yung cylinder niya, matipid na rin ito sa gasolina. Pero syempre, expect nyo pa rin yung kinakain na gasolina pagdating sa isang 500cc na big bike, okay? So meron nga pala itong dulo na 46.9 horsepower at 8,500 RPM. At kaya naman umarangkada nitong M502N ng 45 Nm of torque at 6,750 RPM. Naka-liquid cooling na rin ang kanyang cooling system pagdating sa makina mga brothers dahil mataas na po ang kanyang compression ratio na pumapalo ng 10.7:1. At meron lang siya mga brothers na electric starting. Alright, so meron siyang 6-speed manual transmission mga brothers na wet multi-plate po ang kanyang clutch type. Alright, so nung nasubukan ko itong motor na ito, since slow speed naman, ramdam ko na matorky siya. I mean sa primera pa lang papuntang segunda, talagang mararamdaman mo na kagad na matorky yung motor. Kaya naman kung meron ka ritong i-overtake o ikakat, madali lang sa motorsiklong ito dahil nga matorky siya. Pero yung dulo mga brad, hindi ko nasubukan since ang maliit lang yung venue ng ating test ride. Saka isa pa, sandali lang natin ito nasubukan. Pero pagdating sa pagiging magaang, pagiging agile nitong motor na ito, wala akong masabi. Pag tumatakbo na siya, napakagaang niya na, no?
So madali mo lang siyang maneuver, no, despite sa bigat niya na 208 kilogram. I guess sa mga slow speed hindi kayo ganun mamomroblema dito. Especially kung mag-high speed kayo, sigurado lalong-lalo kayo mag-i-enjoy. At saka sa cornering, ayos na ayos to kasi naka-Pirelli ni. Tapos yung setup pa ng kanyang suspension, monoshock at saka upside down fork. Sigurado ang smooth nitong mangurbada, no? Kung gagamitin nyo sa mga zigzag na daan. At isa pa sa nagustuhan ko rito mga brad, ang brusko ng muffler nito. Tingnan nyo naman, no? Fully stainless ang kanyang exhaust system, no? Tsaka bumaga yung shape, tsaka tindig dito sa motorsiklo pagdating dito sa kanyang muffler. Yung preno naman, responsive. Asa pa ang checking, pero masasabi ko pa yan pagkasakaling matitest ride natin ito ng buo kasi chinecheck ko talaga maigi yung preno sa harap at sa likod pagka nagpo-full review na tayo. Pero para sa akin, okay naman yung preno niya nang nagamit ko rito sa test ride ng Moto Content na ginawa ng Mitsukoshi. At saka isa pa, may ABS yan At syempre, wag mo rin bibiruin yung preno niyan mga brad dahil naka dual disc brake ito sa harapan. Sigurado, napaka powerful ng preno nito pagka ginagamit nyo na sa mga public road. Alright? And then pag nakatigil naman yung motorsiklo mga brad, ayan, diyan ko na nararamdaman yung bigat niya, no? Hindi pa yan naka-full tank. Kaya sigurado pagka nakatigil yung motor, ramdam nyo rin yung bigat nito na dito banda sa may tangke o yung tinatawag natin na top end ang bigat ng motorsiklo. Pero ganun pa man, given naman yon dahil isa itong 500cc na naked sport na big bike. Alright. So mga brothers, wala pa nga itong official specs at official launching date, no? Wala pa silang sinasabi itong Mitsukoshi Motors Philippines. Ang sabi lang nila, ilalabas nila next year, so probably mga first quarter ng taong 2025 yan. At syempre yung presyo nito, siguro baka maglaro ito ng mga 300,000 pataas. Estimated ko lang dun siya maglalaro. No, pero syempre mahirap pa rin magbigay talaga ng sakto kasi nga wala pang official price. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung isa kayo sa mga nag-aabang ng motorsiklo ng MVP. Ito nga yung M502N na isang naked sports na big bike. At syempre abangan nyo po, i-review na naman natin ang bagong labas ng Benda Motors Philippines. Yan nga ang Napoleon 250 Bobber na isang custom bike na cruiser. So mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating motorcycle review at kita-kits po tayo for the next vlog. Ride safe and cheers!